We just finished our series po on seeking God, no? So by this time I pray na yung Hebrews 11:6 ay memorize na po natin. Tama po ba? At ngayon po ay magkakaroon muna po tayo ng series break. And this morning I want to share a word that the Lord has put in my heart for weeks. At ito pong word na to ay ini-stir up po ni Lord sa puso ko. At ang word po na yon ay ang salitang focus. Say that with me, focus. Sa mga kasama po namin online, type that in the chat, focus. No? Naniniwala po ko that if we want to see the promises of God na matupad po sa atin individually, no? At corporately, ay kailangan po nating mag-focus. Once again, come on, say focus. No? Hindi ko po alam ano po yung pinagdadaanan nyo right now. Hindi ko alam gaano katindi yung bagyo. Hindi ko alam kung kabi-kabilaan ba yung mga nararanasan nyo. But right now, God has a word for us, and that is the word focus. Once again, say focus. Inaanyayahan po tayo ng Panginoon to keep our eyes on Jesus. To keep our eyes on the promise. Siguro po kung tatanungin ko yung bawat isa, ramdam natin na, Pastor, March pa lang, pero yung pinagdadaanan ko parang pang bare months na. Anybody here? Taas mo yung kamay mo. Come on. Na sobrang tindi ng pinagdadaanan mo. Pero right now, nandito ka dahil sabi ng Panginoon, come on, pumayapa po tayo kahit gaano pa po katindihan, and let's fix our eyes on Jesus. Come on, come on. Eyes on Jesus. Eyes on Jesus. Come on, come on. The Rock City Church, eyes on Jesus. Hallelujah. Let's keep our eyes on the promise. Na kahit ano pong pagdaanan natin, huwag nating kalimutan that this year, sabi ng Panginoon, is the year to soar. Mas matindi ang pangako kaysa sa pinagdadaanan. Hallelujah. Come on, come on. Hallelujah. Ulitin ko, mas matindi ang pangako ni Lord kesa sa pinagdadaanan mo. At doon pa lang sa pinagdadaanan mo, may cue ka na kung gaano katindi ang inahanda ni Lord para sa iyo. Once again, palakpakan po natin ang Panginoon. Matindi po talaga yung prophetic promise ni Lord, kaya po, hindi rin po basta-basta yung pinagdadaanan natin. At kahit ano pong mangyari, The Rock City Church, wag po tayong papa-distract. Kausapin mo yung katabi mo ulit. Sabihin mo, wag kang papa-distract. Hello? Ngayon po, expose natin ang kaaway at naniniwala po ako na isa po sa mga tactics ng kaaway para hindi tayo mamayagpag this year, 2024, ang kanyang tactics po ay distraction. Come on, say that with me, distraction. That's why this morning, gusto ko pong bigyan ng title, yung message natin, Staying Focused in a Distracted World. Sino po dito, title pa lang, bago pa yung word yung iba, distracted na. Meron po ba dito, hindi pa nag-almusal, kaya nadidistract ka na sa tunog ng tiyan mo? Ano nga tiyan mo siguro na? Distracted na. So, again, staying focused in a distracted world. Alam niyo po ba that our world is full of distraction? Di ko na po need i-expound ito. Dahil alam din po natin ang nangyayari sa mundo natin. Alam din natin yung pinagdadaanan natin. At believe it or not, church, alam niyo po ba that the greatest distraction sa mundo po natin ngayon, sa panahon natin, ay nasa bulsa nyo. Nasa bag nyo. Or maybe yung iba sa inyo, hawak nyo. Hello? Totoo po ito. Ito yung bagay na dala-dala mo kahit saan. Pastor, wallet. Wapin eh.
Dala-dala mo kahit saan. Actually, kahit pag natutulog ka at kakapain mo lang to, hindi mo makapa, magnervyos ka. Say amen sa mga nakakaranas nito. O parang lahat tayo ata. And actually, stress ka kung maiwan mo to sa bahay. Or kung malapit ka lang, gagawin mo lahat ng paraan para mabalikan mo ito. Kasi hindi mo kayang mabuhay nang wala yan. Can I hear an amen? At ito pong sinasabi ko ay walang iba kundi ang ating mga... Ay, nahiya pa sila. Ano po? Cellphone. Or our smartphone. At alam niyo po ba, ang ating smartphone ay isang weapon of mass distraction. Hello? Ang smartphones po natin is a weapon for mass distraction. Kaya nga po merong bagong word ngayon na tinatawag na nomophobia. At kung babasahin po natin sa screen natin, ang nomophobia ay galing po sa combination ng mga salitang no mobile phone phobia. Hello? Sabi dito, is a contemporary term that describes the irrational fear or anxiety of being without a mobile phone or unable to use it. Yun po yung nararamdaman natin pag hindi mo hawak yung phone mo, pag hindi mo siya magamit, no? Yung anxiety na nafe-feel mo, ayan, may pangalan na. Yan po yung nomophobia. Or in short, ang nomophobia po is the official term for smartphone addiction. At grabe po yung nomophobia dahil hindi nito nire-respeto kahit anong edad mo. Bata, matanda, actually po. Kahit po yung mga anak nating maliliit. May time po yung anak ko nananaginip, gumaganyan eh. Totoo po to. Kaya po, gusto tayong palayain ng Panginoon right now. No? And I hope that by the grace of God, ay mangusap po ang Panginoon at mapalaya tayo. At huwag po nating hayaang ma-distract tayo at hindi natin ma-receive yung mga gusto ng Panginoon na ibigay sa atin ngayong taon. Alam niyo po, grabe po yung nangyayari sa panahon natin. Actually, kung alam natin gamitin yung technology, ay magiging pagpapala po ito sa atin. Paanong pagpapala is, ngayon, sa smartphones lang po natin, ay connected na po tayo sa napakaraming balita, no? Sa buong mundo, update sa kaibigan natin, real time kung nasaan siya, anong ginagawa niya, lahat po ng nangyayari, opinion ng ibang tao, nandyan po lahat yan online. At ito po, tingnan niyo po, ayon po sa research shows that iPhone users unlock their phones an average of 80 times per day. Grabe. Siguro kahit wala kang ginagawa. Lalo na po nung panahon pa, smartphones ngayon. Pero sino po dito, naranasan nyo yung keypad pa, tas diyan ka lalawi, baka pag-text ka. Oh. Ano yun? Grabe, oh. Sino yung mga champion sa snake dyan? Tas kamay. Di ba? Mas lalo po ngayon. So imagine, again, 80 times per day. Ano pa po? In addition, it was shown that the average iPhone users checks their phone between 6 and 7 times per hour, or about once every 10 minutes. Grabe. Alam mo yung minsan ayaw mong gawin, pero nasanay na yung sistema mo. Kahit minsan wala kang gagawin, kukunan mo eh. Basta, wala lang. Gumagalaw lang yung kamay ko. May sariling utak. Hello? Sana po nakikita nyo kung anong nangyayari sa generation natin ngayon. Tayo po ay sobrang distracted at interrupted sa napakaraming text, tweets, notifications, ads, Instagram posts, emails, at napakarami pa pong bagay. At alam niyo po, anong ginagawa nito sa utak natin? Ang nangyayari po,
parang natitrain yung utak natin to crave distraction. At sa panahon po natin ngayon, mas umiiksi na ng umiiksi yung attention span ng tao. Sino po mag-agree dito? Hirap nang mag-focus ng tao ngayon. At ang problema po dito, hindi lang po sa buhay natin pisikal nangyayari ito, kung dito sa buhay natin, pisikal, ganito na po kalala, what more pa po, I believe ganito din ang nangyayari sa ating spiritual life. At kung hindi po natin babantayan, at hindi po tayo magiging careful, church, baka magulat na lang po tayo, ang layo na natin sa Panginoon, dahil hinayaan natin ang ating mga smartphones or anumang pong gadget yan, na ilayo ka niya sa Creator mo. Yun ngang taong nakikita mo, napapalayo ka na eh. Yung Diyos pa na hindi mo nakikita. Katabi mo na, parang ang layo nyo pa, dahil di kayo nag-uusap. Yung Diyos pa kaya. Hello? So ang nangyayari po sa atin, no? Tingnan nyo po yung utak natin. Pag merong quietness, may silence, we tend to seek to fill it with noise. And if there is a moment na mag-slow down tayo at dapat isik natin ang Diyos, we tend to distract ourselves instead of giving our attention to God. Ang madali pong definition ng distraction is something that turns your attention away from something you want to concentrate on. Praise God po sa mga company or workplaces na talagang binabawal yung phone. Just imagine anong matatapos mo sa isang araw kung yung phone mo ay nasa tabi mo. Sino po dito, i-admit niya na halos wala ka rin nagagawa sa araw-araw dahil sa dami ng oras mo ng pagsuscroll? Taas kamay. Labisang magtas kamat. Siguro po nagulat tayo ngayong umaga na pinag-uusapan natin to sa church. Alam niyo po yung word ng Panginoon, it's a now word. Hindi lang dapat natin to naririnig sa mga seminars or what. Dapat ito po ay pinag-uusapan din natin sa church dahil napaka-urgent po ng topic na ito. Ayaw po ng Panginoon na ang tindi ng promise niya, tapos at the end of the year, naubos lang pala yung oras mo. Kakascroll sa phone mo at hindi mo na-receive yung plano ng Panginoon dahil na-distract ka. Hello? Church, ito po ang nais ng dyablo sa atin. Satan loves distracted Christians. Ulitin ko po. Satan loves distracted Christians. Kung hindi ka niya mapahinto sa pag-church mo, sa pagkukomit mo sa ibang bagay patungkol sa Panginoon, ang best way na gawin niya is i-distract ka niya. Kaya posible po na nasa church ka pero distracted ka. Pwedeng nakaupo ka lang dyan at matapos yung 1.5 na oras po natin, you're thinking about something na dapat mong ginagawa o gagawin mo bukas, or nakatingin ka kay pastor right now pero iniisip mo na anong lunch mo mamaya. Iniisip mo, uulan kaya, yung sinampay ko, karakal ko pagawan po yung lesson plan ko, etc. etc. Gising pa po ba tayo? Ako po, sinasabi ko, kung alam natin gamitin, blessing po ang technology. Dati po naalala ko, I'm preaching sa mga notes, no, na piniprint pa, inaayos mo. Ngayon po, ang ginagamit ko na lang ay iPad. Sa atin, pwede rin, sa generation ngayon, sige, nandiyan yung phone natin, ginagamit natin na Bible natin, pinipicturean natin yan, or notes. Pero makinig po, maging maingat din po tayo at dapat nating i-guard yung way natin ng pag-worship sa Panginoon every Sunday, lalo na ang mga phone na yan ay pwedeng makasagabal. Yes, pwede mong pamicture. Yes, pwede mong pag-take notes yan. Pero mahirap po, at hindi ko kayo nakikita lahat,
But some of our guest experience team, minsan may mga naoobserbahan po na minsan nagagamit at pwede mo naman gawin yung segundo lang. Habang nakikinig ka kay pastor, medyo buklat mo yung Facebook mo. Okay, nasa na tayo? Uy, point number 2 na. Mag-post ko saglit. Kung di natin babantayan yung cellphone pong yan, pwede kang ilayo sa Panginoon. Kaya siguro maging responsable po tayo sa paggamit ng mga smartphones natin inside this building and every Sunday. Tama po ba? Sana po yung mga kasama namin dyan na nasa taas or what, ay wala kayo sa taas dahil gusto nyo matulog. Hallelujah. Amen. Sana po, no, ay maging attentive po tayo at huwag natin palampasin yung nais ng Panginoon sa atin every time we gather. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. So church, huwag natin kalimutan. Ang ating kaaway po, no, sabi sa John 10:10, he seeks to steal, kill, and destroy. And ang kala natin dun sa steal, kill, and destroy, napaka-drastic, no? Alam mo yon, siguro yung verse na iniisip natin, paano kaya? Napatayin niya tayo. But yung reality po, para ma-accomplish niya yung goal niya to steal, kill, and destroy, is sometimes yung gagawin niya lang, yung goal niya lang is to distract us. Kasi yung mere fact na ma-distract ka niya, ay nagiging disconnected ka na again sa Panginoon. Tama po ba? Kaya po ngayong umaga, magtulungan po tayo. Kailangan natin ng disiplina. Come on, say that with me. Discipline. That after this, I pray, lahat po dito ng mga magulang, tito, tita, nanay, tatay, lolo't lola, gumawa po tayo ng paraan na mas safeguard ang future ng mga anak natin at hindi lang po natin sila hahayaang lumaki na ganyan lang ng ganyan. Kahit saan ka pumunta, yan ay nangyayari ngayon. Ilan ba sa mga anak natin na hindi makakain ng walang iPad? Minsan nakaka-guilty, no? Pakanana kaya langot ang kakanana. Paneng kokomelon. Minsan sobrang distracted na. Di ko alam kung kinakain pa ng mga bata yung ninunguya pa, nilululok na lang eh. Kasi nakapako yung mata. Kaya mga lumalaking bata po ngayon, mahirap sila makipag-socialize. Di tulad ng mga panahon namin, bata pa po ako eh. Naranasan ko pang maglaro sa daan. Sino dito mga naglaro pa sa daan? Ayan. Pero ngayon, nakakulong na yung mga bata sa kanya-kanyang mga kwarto. At tayong mga magulang, we thought that we're doing a good job. Anak, may bonus si daddy, bibili kitang iPad ngayon. Wow. Kala natin we're doing good. Pero again, siguro balansehin po natin. Pag-usapan natin, 3 bagay po. I want to give you 3 ways where we can stay spiritually focused, no, in a distracted world. Paano po ba to? Nanay, tatay, tito, tita, lolo't lola, lahat po kailangan natin ito. We need to be disciplined. So that po, pag nadisiplina natin sarili natin, mapapasa natin to sa ating mga anak. Ready na po ba kayo? Sino po dito willing na tumulong dito po sa word natin? Willing po na gawin natin itong pinapagawa ng Panginoon. Number 1 that we need to do is we need to pay attention to what you pay attention to. Hello? Pwede ba nating bantayan? Ano yung mga bagay na binabantayan natin? Hello? As Christians, we must be careful what we are giving our attention to. Bantayan po natin saan natin binibigay yung attention natin. Bantayan natin saan natin binibigay yung focus natin. Because what we give our attention to is what we are being discipled by. Mabigat po ito. Kung kanino daw natin binibigay ang attention natin, is parang sinasabi natin, okay, willing akong pa-disciple ko yung buhay ko sa'yo. Sige, gawin mo lang yung nais mo. Yan po yung katotohanan. Tama po ba? Or another way to put this is, what fills our minds ultimately fills our hearts.
At alam ko po, marami nang nababalitaan dito, even po sa mga parents natin, di ba? Minsan, kala mo ano lang yung pinapanood. Minsan, hindi mo nababantayan. At an early age, yung anak mo nakakapanood na ng mga malalaswang ads or what? Or mga nakakatakot na bagay na, imagine mo, napupuno yung utak niya. Sa edad niya pa lang, may basura na pumapasok sa utak niya. Exposed na siya at an early age. Minsan nagtataka ka, ang pangit ng mga panaginip niya. Ano ba yung last niyang pinanood? Alam ko, Cocomelon lang, pastor eh. Kung di mo binabantayan, hindi mo malalaman. Hello? Again, kung anong pumupuno sa kaisipan natin, yun din po yung pupuno sa puso natin. Kaya nire-remind po tayo ni Paul in Romans 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Dito po sa ginagawa natin, we allow the Lord to change the way we think. Tama po ba? Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Dito po sa mundo po natin ngayon, na punong-puno ng distraction, napakadali pong mag-conform sa mundo natin. Actually nga, nakakatakot na kasi parang nagiging totoo nga, nagiging successful yung pagdidisciple ng mundo sa atin. Kung ikaw, nanay, tatay, nagiging busy ka sa trabaho, at ang nangyayari na lang is talagang binabaunan mo ng praise God that you are able to provide sa needs ng anak mo. Pero kung ang ibibigay mo lang sa anak mo, in absence ng presence mo, dahil dapat nandun ka, laruan, kaso yung mga laruan, kundi iPad, cellphone, I think again, napapahamak po yung mga anak natin. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Ang discipleship po ay dapat magsimula sa ating mga tahanan. Pwede ko po makita lahat ng kamay ng mga tatay at nanay. Taas niyo po yung kamay niyo. Kayo po ang kapartner ng church. Taas niyo po yung kamay niyo. Sige po, huwag niyo munang bitawan. Nakikiusap po ako sa inyo. Magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo. Nakikipag-partner po kami sa inyo dahil mahirap na ipa-disciple nyo lang yung anak nyo sa kids church. Every Sunday, mahina po yun. Or minsan, binalalagay na lang natin sa school, yung nagdi-disciple sa kanila, teachers nila. Yung iba, baka yung yaya pa nila. Alam niyo po, primarily, tayo pong mga magulang ang dapat na unang nagdi-disciple sa kanila. Gising pa po ba tayo? Kasi po, kung hindi natin bibilisan ang mundo, dinidisciple na tayo, hindi natin alam. We say we are a Christian, pero yung ways ng buhay mo minsan, kung di mo aalalayan, parang ways na ng mundo. Hello? So again, we need to pay attention, church, to the voices we are letting speak into our lives. At alam niyo po, bakit? Bakit kailangan nating bantayan? Sino yung mga nag-iimpluwensya? Sinong mga boses yung inahayaan natin na magsalita para sa atin? Or to speak to us? Alam niyo po, bakit natin kailangan ito bantayan? Because, makita natin dyan, first, we become what we behold. Minsan, lagi natin ito sinasabi sa glory ng Panginoon, sa presence niya, yun yung positive. We behold Him, then the more that we become like Him. Pero if you behold yung ibang bagay, like yung gadget, mas lumalala po. Napansin nyo, mga panahon natin, bibilang lang yung nanay mo, alam mo na eh. Tingin lang. Ay, si Lola nagsasalita, tingin lang. No, Nay, siguro kayo, Nay, nguso lang. Tingin lang, nguso lang, kilay lang, alam na. Ngayon, binilangan mo na, itutuloy pa ng anak mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madalas nga, hindi niya pa naririnig yung bilang mo.
Taas kamay, sino po dito yung mga anak nyo nabibingi na? At babalik na naman natin yung sinasabi sa atin ng magulang natin, kaka-cellphone mo yan. Yan po, tinan mo, nakakabingi talaga yung cellphone. Nakakabingi yung iPad. Kung sa physical kaya, nabibingi na tayo, kumusta naman kaya yung spiritual nating pangdinig? Naririnig pa kaya natin ang boses ng Panginoon? Or napupuno na ng Netflix to? O baka nagre-register na dito, puro Koreano na. Kaka-series mo. Hello? Gising pa po ba tayo? We become what we behold. Another thing, what absorbs our interest, what we give our attention to most, shapes our thinking and fills our hearts. Ano pa po? Where we spend our time will shape our life. Assess nyo po, saan napupunta yung oras natin? What we watch will change the way we see the world. What we listen to will change the way we speak about others. And what we read will change the way we think about mga issues sa buhay po natin. Gising pa po ba tayo? Kaya hindi po yan basta, Pastor KJ ka naman, palabas lang yan. Uy, mag-ingat ka. Yes, movie yan, pero anong klaseng movie? Anong values yung pinapanood mo? Kaya ngayon, may certain time na lahat ng pinapanood at mga telenovela sa TV, puro third party, puro, tinan nyo, nino-normalize ng mundo. Hello? Hindi po normal yan. Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. And yet, nag-i-enjoy tayo sa ganyang story. Dapat kung anong vina-value mo at anong belief mo, yun yung mga pinapanood mo. Marami na po atang galit sa akin ngayon. Hallelujah. Gising pa po ba tayo? Hindi yan basta pinapanood lang. Hindi basta music lang yan. Pag Sunday, so good to me. Pag Lunes, wala ka namang tindihan doon eh. Tapos nagtataka ka talagang, kakanya na kang kakanya, nang gano'n ka rin ka. Minsan naging mainitin na yung ulo mo sa mga, alam niyo po, napaka-powerful ng media, ng music. Kung paano mo nasasabing therapeutic yung music at nare-relax ka, ganun din yung influence niyan sa ibang bagay. Isig pa po ba tayo? So hindi mo pwede sabihin, media lang yan. Pastor, music lang yan. Pastor, grabe naman, reading material lang yan. Again, mag-pause po tayo. Anong klaseng boses yung inaalaw natin na magsalita sa buhay natin? Hindi kaya oras na ito para mag-disconnect tayo sa mga ibang bagay? If we become what we behold, hindi po kaya ang gustong mensahe ng Panginoon ngayon sa atin, The Rock City Church, is hayaan natin na mag-spend time tayo more sa salita ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Come on. Kesa sa pakikinig sa iba, panunood, at ano pang mga bagay. Ba't di po natin i-immerse ang sarili natin sa salita ng Panginoon? At sa ganung paraan, mas lalo nating nakikilala ang Diyos, mas lalo nating nalalaman ang kanyang mga salita, ang kanyang kalooban, nagigain ka ng wisdom, at nalalaman mo yung mga promises pa po ng Panginoon sa atin. Tama po ba? So again, para po matransform yung ating kaisipan, dapat po maging diligent tayo sa pag-evaluate ano yung mga pumupuno sa kaisipan natin in order to protect our hearts. What fills our mind, it fills our hearts. At sabi ng Proverbs 4:23, above all, be careful what you think because your thoughts control your life. Gising pa po tayo. That's number 1. Pangalawa po, anong kailangan nating gawin? We need to create boundaries and constraints. Come on, say boundaries. Minsan itong word na to parang negative sa atin. Ayaw nating may limitation, ayaw natin may boundaries. Tama po ba? No? So when it comes to guarding
what is valuable po sa ating buhay, we need to set up boundaries and constraints to make sure those valuables are protected. Hello? Just for example, sino po dito may mga alagang aso? Ayan. Ikaw may alaga kang aso, sasama mo sa park. Kahit kilala mo yung aso, nakatrain yan, trained yan. Pero dahil alam mo na madali rin madistract ang aso at kunyari may makitang, sino dito yung aso mo, may makita lang ibon, pusa, talagang habulin niya eh. Kaya minsan, you need to protect your dog. So ilalagay mo siya sa leash. At yun yung way na pinoprotektahan mo siya na just in case madistract po siya, ay safe ang iyong aso. Tama po ba? Alam niyo po, same din po sa ating buhay. Kailangan nating protektahan ang ating sarili from ourselves also. Pastor, parang gulo na, protektahan ko yung sarili ko sa sarili ko. Yes. We need to learn how to protect ourselves from ourselves. Kasi po, sabi ng Jeremiah 17:9, ba't mo nasabi ito, Pastor? The heart is deceitful above all things and beyond cure, who can understand it? Hindi mo nga, sarili mong puso, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan basta kasi nga, mandurugas daw yung puso natin eh. Tama? I don't know about you, but without the help of the Holy Spirit, I cannot trust myself. Konti lang po yung nag-amen na. Ulitin ko po, kung wala yung tulong ng Banal na Espiritu Santo, hindi ko kayang pagkatiwalaan ng sarili ko. Alam ko yung sarili ko. Pwede mo bang sabihin din yung sa sarili mo? Alam ko yung sarili ko. Tama. Alam natin sarili natin. Kung hindi po sa tulong ng Panginoon, we will go to the right, we will go to the left. Praise God, my Holy Spirit. Praise God, my Parakletos. Praise God, my Counselor, my Advocate. He is the Spirit of truth. He is guiding us in all truth. At ang ganda po ng sinabi ni D.A. Carson, sabi niya, people do not drift toward holiness, but we drift toward obedience, disobedience. Ibig sabihin, hindi ka naman napapalayo sa pag-spend mo ng mas maraming oras kay Lord. Actually, napapalayo ka, kabaligtaran. We drift toward destruction and we let other things fill our minds. Sa panahon po natin, ngayon, ang distraction po ay nandyan lang sa sulok-sulok. Tama po ba? Kaya kailangan po nating mag-ingat. Kailangan nating bigyan ng boundaries, limitations, constraint yung ating mga sarili para po makita nating mamayagpag tayo. Let's get practical po. Kung phone yung nagiging kalaban natin, hallelujah. Sino po dito kagising mo, yun na yung hinahanap mo. Siyempre, minsan magsa-start lang yan sa alarm. Uy, mag-chat na ikay, happy na ita. Tuloy-tuloy na yon. Hanggang magkape ka, hanggang miras ka kang obra mo, sa school, yun na po yun. Hindi mo nabibitawan yun. So let's talk about these 3 simple ways where we can take control of what we give our attention to. Number 1, turn off notifications. Ayan, maging practical po tayo. Ito yung nakakatakot. No? Nakakatakot yung hindi ka maging connected. Pwede po ba nating picturean to? Pwede ba nating isulat ito? Pwede ba nating i-apply ito? Let's turn off notifications. Kasi po, merong yung tinatawag nilang FOMO or the fear of missing out. Gusto mo lagi kang connected. 'Di ba? Kaya pag may nakita kang notification na icon at may 3 yan, 5, 9, 10, ay magigiling gamat mo, pindutan mo, Nino Reni. Tama po ba? Kinikrave ng utak natin yan. Meron pong isang preaching, I think from CCF yon,
yung pinalabas po nila na series about digital cocaine. Panoorin niyo po. Digital cocaine. Kung paano daw po ang isang tao, no, pag gumamit ng pinagbabawal na gamot at yung nafe-feel niya na addictive, same din daw po pag gumagamit tayo ng cellphone. Kaya sinasabing digital cocaine. Yung addictive part no na nag-e-enjoy yung utak mo pag kumakain ka ng chocolate, masaya ka. Sa paggamit ng pinagbabawal na gamot, same din pag ginagamit mo yung iPad mo, cellphone mo. Nakaka-addict. Kaya po, again, maganda po, bago pa po tayo, bago pa maggulo alam mo yon, bago pa mag-away ang mag-asawa, di ko alam ilang mag-asawa dito nag-aaway, kakagamit ng cellphone. Ilan kaya dito yung asawa ko, pastor, pag premeng asawa ko may addict na kaya kaka-games na. Hindi na kami nag-uusap, pastor, lupa niya mong games. Hello, hindi ko po alam. Pero kailangan po nating bantayan yung ating sarili. So again, number 1, let's turn off notifications. Instead po na ma-notify po tayo sa ano-anong bagay sa social media or every email that hits our inbox, kailangan po makinig. Pwede bang ibalik natin yung sense of control natin? Okay? No? Kasi nga, napapasama na tayo sa agos ng mundo. Ngayon po, mag-detox muna tayo. Number 2, set screen time limits. May mga settings po yan sa phone natin na kung gusto mo, 1 oras lang, i-alarm ka niyan, i-update ka niya, o naka 1 hour ka na. Tatanungin ka pa niyan. Extend ka pa ba? Ito yung nakakatawa. Nag-set ka ng screen time, nung nag 1 hour na, plus 15 minutes, sige. Meron din 15 minutes, or ano pa yon? Ignore mo na, parang only use for the day. Tama? Huwag niyo pakitang di niyo alam yung sinasabi ko. Tama? Di ba ganyan yung nangyayari? Again, nawawalan na po tayo ng control. Lalo na po talagang magigisan yung oras yung kakascroll. Grabe, no? Minsan, gusto mo nang stop, wala kang magawa. Uy, yung kamay ko. Talagang gusto mo updated ka sa lahat ng chismis. Hello? Gising pa po ba tayo? Remember what Paul says in Ephesians 5:15-16, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Wag daw po tayong mamuhay na parang unwise. Dapat maging marunong tayo. Kung tinamay katabi mo, sabihin mo, dapat maging wais ka. Hello? Hello? In order to make the best use of our time, we need limits. No wonder wala na tayong nagagawa sa buong araw dahil po, una, di tayo nagplano. Pangalawa, hinayaan natin yung sarili natin na gawin na lang ang nakasanayan natin. At pangatlo po, sa 3 practical na bagay, take regular breaks from social media. Let's have this personal social media rhythm na i-practice po natin starting today. At ito po yung mag-take tayo ng take a break 1 day per week. Sa 1 linggo, maglaan ka ng 1 araw. Mag-fasting ka, huwag ka mag-social media. Hello? Tama po ba? Sa 1 buwan, 1 linggo doon, i-practice mo, mag-fast ka ng social media. At sa 1 buong taon, try mo naman 1 buwan. Yan po yung way para ma-practice natin yung control at mag-set tayo ng limits. Dahil, look at this, if we don't schedule our days and our time, others will schedule it for us, including our phones and social media.
Imbis na ikaw ang nagkokontrol sa phone mo, ikaw na ang kinokontrol ng phone mo. Hello? At number 3 po, we need to set our minds on the things above. This is point number 3. Set your minds on the things above. Sabi po ni Pablo sa Colossians chapter 3 verse 1, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Kung ang tamang pangontra daw po sa nangyayari ngayon, kasi kung hindi na natin mapipigilan ang sarili natin, if we can just stop it from giving our attention to the world, yung pangontra po dyan, then we need or we must start giving our attention to the things above. Kasi po yung attention na kukuha sa'yo dito sa mundo, walang katapusan po yan. At kung hindi natin sila makontrol, then tayo dapat alam natin yung paanong gawin. Are you getting this? Then we must start giving our attention to the things above. Church, look at this. The way we battle distraction is to become enamored by the things of heaven, and let us begin to crave spending time with God. Again po, ang pamamaraan para po labanan natin yung distraction as we become enamored by the things of heaven. Siguro balik natin. Tang word na balang maniglo ka. Pwede bang balik natin yung cravings natin sa pagbabasa ng Bible? Pwede bang ibalik natin yung cravings natin sa mga gathering? Ibalik natin. Kasi nawala na eh. Kaya nga minsan ang hirap, kahit minsan yung Sunday, parang ang hirap i-commit yung sarili kasi nasanay na tayo na we feel self-sufficient, self-serving. Naisip natin, di na natin kailangan makipag-connect, okay na ako. Tama po ba? At minsan, sa kanya-kanya nating tahanan, distracted na tayo sa panunood, sa pagsa-cellphone at maraming bagay. So again, let's begin to crave spending time with God. When we set our minds on the things above, we will see Jesus as more beautiful, more newsworthy, and more compelling than anything else in our life. Baka tayo tumitingin dito sa mundo is nawala na yung tingin siguro natin sa taas. Bakit hindi na ganun kaganda si Jesus sa atin, ay baka may nakita na tayong ibang maganda. Bakit nawawala na yung attention natin sa Kanya, ay baka kasi nasa iba na yung attention natin. So the only way that we can make sure Christ is ultimate in our heart is to fill our mind with the things of heaven constantly. So, in an ever-distracted world, the way we stay spiritually focused is to set our minds on the things above. Minsan po naaalala ko, sabi ko, grabe talaga yung generation ngayon. Then mariremind ako, ba dati nabuhay naman tayo nang walang cellphone? Nabuhay naman tayo nang walang Facebook. Pero ngayon parang hindi mo na kayang mabuhay nang wala yon. Hindi po tama. Buti pang sabihin natin, hindi natin kayang mabuhay nang wala yung Panginoon sa buhay natin. Lahat pong yan pwedeng mag-fade, pwedeng mawala. Pero kung ang buhay natin is founded sa Panginoon, kaya nating mabuhay at kahit alisin pa po lahat yan, we will endure. So sa akin pong pagtatapos, meron po akong challenge ngayong umaga. Huwag po kayong matakot, hindi ko sasabihin lahat ng cellphone nyo, ilagay nyo sa offering box. Huwag po kayong lalabas, hindi po yun yung gagawin natin. Magkakaroon po tayo ng challenge ngayon, since this is Palm Sunday, at Holy Week na po ang linggong ito. Magkaroon po tayo ng 7 days social media fast. Pwede po ba yon? Pwede po bang itong week na to ilaan natin sa pagre-reflect sa ginawa ni Jesus sa krus? Pwede po ba yon? Sige, payagan natin. Kung manonood ka ng Netflix at papanoorin mo, alam ko may palabas ngayon na, tama ba? Moses? O alam nyo, di ba? Updated kayo. Kung manonood kayo ng Moses, pwede pong mag-Netflix. Huwag nyo titingnan yung iba, Moses lang, ha? Pwede po.
O gusto mong panoorin ulit yung Passion of the Christ? Pwede po, sige. So simula po, bukas, 7 days hanggang linggo, mag-fast po tayo ng social media. Fasting po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa Twitter, sa Netflix. Unless po ang trabaho nyo ay connected po sa social media, kung work-related po yan, wala po akong problema dyan. Okay po ba? No? May exemption po tayo. Ang email, ang text, ang messenger po, allowed po yan. Again, basta work-related. Tama po ba? At ngayon po, gusto kong matapos dito, iwan ko itong mga quotes na to sa inyo. Una, go to the throne before you go to the phone. Unahin mo muna yung trono ng Panginoon. Sit at His feet before you tweet. Minsan niya kapag pray. Kahit maganda naman yung tinweet mo, thank you Lord, new day. Itanim prayer mo eh. Ano pa? Ano sabi dyan? Go to the book before Facebook. Minsan gusto mo maging updated sa lahat sa Facebook, pero yung libro, yung pinaka-importanting libro, hindi pa natin nabuksan. And let us be filled with the Holy Ghost before we post. Gusto ko pong i-contextualize to para sa mensahe natin ngayon. Sabi ni Jesus, if any of you wants to be my followers, my disciples, again, ipaparaphrase ko po. You need to take up your cross, put down your phone, and follow me. Huwag niyo na pong hanapin yung verse na yan, pinaraphrase ko po yan. Baka sabihin nyo, ano yata yung Bible ng pastor? Just to contextualize it sa ating mensahe. Ang nais sumunod sa Panginoon ay pasanin ang kanyang krus. Iwan mo yung cellphone mo. Minsan tayo, Lord, tukyanda ka, Lord. Kaya ba yung cellphone ko? Iwan mo. Kung yan yung magpapalayo sa'yo kay Lord, baba mo yan, iwan mo. At sundin natin siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatayo po tayo right now.